Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po ang lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kapatid ho natin sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok ko dito sa ating programa, at maging sa ating mga bagong mga subscribers, magandang araw po sa inyong lahat. At sana ho huwag po kayo mag-skip ng ads na kayo po makatulong dito sa ating programa, at lagi ko pong pinapanalangin na sana ho lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroon tinatalakay na mahalagang mga usapin dito po sa ating programa. At syempre bagong lahat, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong si dating Police Colonel Eduardo Asierto, no? Na dating Deputy Director ng Drug Enforcement Agency ng PNP, na kung saan ho naglabas ho siya ng kanyang nakakagimbal na testimonya na magpapatunay ho maliban ho kay Las Cañas at doon sa isa pang kapatid natin na nagtestimony ho tungkol ho sa kanilang mga nasaksihan bilang mga dating tauhan ho nitong ni Duterte. At ito naman po ngayon na talagang pinag-uusapan ho ngayon at talagang pumuputok ho itong issue na ito, sumasabog ho na kung saan umuusok din po ang ilong ni Duterte dahil nga sa hindi niya pa ito nahuhuli dahil gusto nga niya ipapatay para ho patahimikin ito hong si Colonel Eduardo Asierto, na kung saan saksi ho sa kahayupan kawalangian nitong ni Digonyo. So, bago po ang lahat mga minamahal kong mga kababayan, bago ko po ito mabigyan ng napakalalim na komento, gusto ko muna pong panoorin natin ito pong kanyang video na makakapagbigay ho ng kaalaman sa ating mga kababayan na nagtatanga-tangahan, nagiging tolongges sa katotohanan, nagiging bulag at bingi. Ito po yung video na ito po yung kanyang testimonya. Testimonya. Basta daalin ho dito sa dalawa. Pakinggan ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Ako po si Police Colonel Eduardo Paderon Asierto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampo nito, at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo
niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jin Ik-kyu. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmate, all right ako dito. Mr. Duterte, may drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito, kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, PIDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero deadma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila kasi si Attorney Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atty. Rafael Calinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-oath ako doon. May minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan noon.
Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako. At ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo, isa publiko nyo na din po. Pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon, ang intelligence report kina Michael Yang at Alan Lim. Isa publiko nyo na rin po. Sigurado naman po ngayon, nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan. Nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i-revisit ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inosente po ako dito. Nagtrabaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Sina Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord. Kasama yung mga protektor nito na sina Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si retired Captain Lito Perote ay persahang dinukot sa Bacolod. Hanggang ngayon nawawala pa. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag ay pinagbabaril at napatay sa Bulacan. Pareho walang masusing investigasyon. Nakiusap din po sana ako sa Senado na imbestigahan kung bakit hindi inilabas at inaksyonan ang aking report ni General Bato, Aquino at Albayalde. Bakit hindi inaksyonan ng palasyo ang report ko? Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka sa totohanan, kasalanan na ang kumikit at walang gawin. At nubayan nawa ng Panginoon Diyos ang mahal nating bansa. Mabuhay ang Pilipinas. Ayun, mabuhay ka din kapatid na Eduardo Asierto. Alam niyo po, doon po sa kanyang sinasabi, ako po mismo ang magsasabi sa inyo at magbibigay diin na totoo po ang kanyang sinasabi 101%. Dahil ito pong si Colonel Eduardo Asierto, sa tagal po ng kanyang paninilbihan bilang Deputy Director ho ng Drug Enforcement Group, sa tagal ho niya, ito po'y akin hong ako po'y nagtanong-tanong sa aking mga kakilala dyan sa Krame dahil ako naman po ay dating police instructor. Ako po ay PI, ang tawag po sa amin ay PI, no? Ako po'y nagtanong-tanong sa aking mga dating naging estudyante, no? At nagpatulong ho ako sa kanila at ang sabi ho nila sa akin, 100% po na totoo ang sinasabi nitong ni Colonel Eduardo Asierto. Dahil nung siya po ay naninilbihan ho sa ating bansa bilang isang matuwid, tapat na pulis na ginagawa lamang po ang kanyang tungkulin, wala ho siyang naging mga anumang mga naging kaso para ho masira yung kanyang pangalan. Kaya 100% po na ang sinasabi niya ay totoo. Ngayon, magsimula ho tayo dun sa una po niyang sinabi. Ayon po kay Police Colonel Eduardo Asierto, inutusan po ni Duterte
ang mga kapulisan at maging ang mga kasundaluhan na itumba siya o patayin siya. Hindi para arestuhin para itumba siya. Nang sa ganon, manahimik siya. Ngayon, bakit ba kailangan siyang patayin? Bakit ba kailangan siyang iligpit? Ayon po dito kay Police Colonel Eduardo Asierto, nagsimula ang lahat ng ito nung nalaman ni Duterte na tinatrabaho ni Colonel Asierto etong si Alan Lim at Michael Yang na puro drug lords na nagdadala ng tuli-tulinadang shabu sa bansang ito na napakalapit po sa puso ni Rodrigo Roa Duterte at ni Bongo na isa ding Chino na naging senator dito sa ating bansa. Dito po sa dalawang nabanggit ko, isa po dito ang naging advisor ho ni Rodrigo Roa Duterte o economic advisor ni Duterte na si Michael Yang na natuklasan ho ni Police Colonel Eduardo Asierto sa kanilang sinagawang pag-iimbestiga na itong dalawang ito na parang tuko kung kumapit kay Duterte ay mga drug lords. Nakaisa naman ho at malapit na kaibigan din ho ni Paulo Duterte na isa ding drug lords sa buong Kabisayaan na ngayon po ay siya nang humahawak sa buong Pilipinas sapagkat yung iba ho ay sumanib na ho sa kanila dahil po nung panahon ni Duterte napilitan pong sumanib sa kanila yung kalaban nila sa droga. Ngayon, nalagay po sa alanganin ng kanyang buhay nung nalaman ho ni Duterte na itong dalawang ito na napakalapit sa kanya na talagang naging kasama niya o kasabwat niya sa mga ginawa nilang mga kalokohan, agad ho siyang nag-utos na ipapatay itong si Colonel Eduardo Asierto gamit po yung kanilang mga palabas. Pag sinabi hong palabas, kumbaga mga inilabas na di umano, etc. etc. Mamaya ho pag-uusapan natin yan. Nung nagsumbong po itong dalawa, itong si Michael Yang at si Alan Lim kay Duterte, doon na po nagkaroon ng napakabigat na kalbaryo na pinapasan sa buhay itong ating kapatid na Police Colonel Eduardo Asierto na gumaganap lamang po sa kanyang tungkulin bilang pulis. Ngayon, magpatuloy ho tayo. Ayon ho kay Police Colonel Eduardo Asierto, hindi lamang po daw siya ang nakatuklas nito. Meron siyang naging katuwang dito o naging partner para maimbestigahan ho itong si Alan Lim at maging si Michael Yang na kung saan natuklasan ho nila na talagang sila po ay mga drug lords na talagang protektado po sa panahon ho ni Rodrigo Roa Duterte at protektado din naman ng kapwa nila Chino na si Bongo. Ayon po sa kanya, hindi lamang pala siya ang pinapapatay o pinadudukot para ipapatay. Maging si Police Captain Lito Perote na ayon pa nga po sa kanya, nakuha na, nadukot na. Hindi na makita na ayon po sa kanya, sa pagkakapaniwala niya, dahil nga po sa nagmamadali itong si Duterte na hindi makakanta itong si Police Colonel Eduardo Asierto at maging itong si Police Captain Lito Perote, talagang pinadukot niya. Baka masira yung pangalan ni Duterte sa dalawang taong ito na napatunayan nila na puro mga drug lords na pinoprotektahan
ni Bongo na isa ding Chino na nagpakilala naman dito kay Roa Duterte o kay Rodrigo Roa Duterte na naging protector ng dalawang ito. Hindi lamang po protector, tulad ng sinabi ko, dahil ho nabigyan itong si Duterte ng pera, limpak-limpak na pera nito ni Michael Yang at ni Alan Lim, na talagang dumikit kay Duterte nung panahon niya, nabigyan ho siya ng posisyon. Tignan nyo dahil ho sa pera na ibinigay ni Michael Yang dito po kay Duterte, kahit na po siya ay Chino, uulitin ko, Chino, hindi po siya cheetah, Chino, nabigyan po ng pagkakataon na maging advisor ni Rodrigo Roa Duterte na isang gunggong na presidente. Walang yang presidente. Bastos na presidente na hindi na iginalang yung konstitusyon ng ating bansa. Namayagpag itong dalawang ito. Biro mo ba naman? Chino ka? Wala kang kinalaman sa bansang ito? Hindi ka taga dito. Pero ikaw ang economic advisor ng isang presidente ng bansang ito, na kung saan parang sinabi na ni Duterte, ayoko sa mga Pilipino. Mahina ang mga Pilipino pagdating sa economic. Na kung saan nung panahon ni Michael Yang, namayagpag ho sila saan? Hindi lamang ho sa pagnanakaw sa pamamagitan ho ng family, maging sa pagpapapasok ko ng iba't ibang uri ng droga sa bansang ito. Ngayon, bumalik ho tayo doon kay Lito Perote. Ngayon po mga minamahal kong mga kababayan, na wala na po si Lito Perote. Dahil nadukot na nga ng mga tauhan ni Duterte. Na malamang ayon nga sa kanya, ay dedo na, patay na. Kaya po siya naglakas loob na magsalita. At least bago ang lahat, malaman ng taong bayan ang katotohanan na kung sino si Michael Yang at sino si Alan Lim na malapit sa puso ni Digongyo at ni Bongo, na puro mga demonyong naging politiko sa bansang ito. Ngayon, maliban ho dito mga minamahal ko mga kababayan, ayon po kay Police Colonel Eduardo Asierto, kaya po siya nagsalita at lumabas sa bidyong ito. Dahil nga po sa usapin po patungkol po sa pagtaas ng mga presyo katulad po ng face shield, face mask at iba pa na kinakailangan ho ng mga panahon na yon, dahil nga po sa sinasabi nga nito ni advisor nga ho nito ni Duterte, si Michael Yang, na kailangan etc. ganito, etong bibilhin natin, na sinang-ayunan ho ng gobyerno na kung saan napakataas ho na presyo. At maliban po doon mga minamahal kong mga kababayan, kaya po siya nagsalita dahil ginamit ho ni Duterte yung kanyang mga tauhan para ho sirain yung pangalan ng kapatid nating ito na si Eduardo Asierto, na tumutupad lamang sa kanyang tungkulin. Ginamit niya kung papaano po yung kanyang paggamit sa mga taong na nanira ho kay Leila de Lima, ganun din po yung ginawa niya dito po sa kapatid natin kay Colonel Eduardo Asierto. Talagang magaling ho si Duterte pagdating ho sa paninira. Kumbaga, yung kanyang pagiging scripted parang totoo. Kasi nga, yung mga nagagamit niyang tao na nababayaran niya, grabe, mala-artista talaga. Katulad doon ng mga naging saksi, kunyari nito ni para kay Leila de Lima. Kaya nga ho siya nadiin nung una. Pero nung kinalabasan nung katagalan, nag-recant yung lahat kasi nakonsensya. Kaya po siya, ayon po dito sa ating kapatid na si Eduardo Asierto, kaya siya lumabas at nagsalita para po pasinungalingan yung mga ginagawa ni Duterte. Biro mo para ho maprotektahan
ni Digongyo. Tingnan nyo para po maprotektahan ni Digongyo si Alan Lim at si Michael Yang na natuklasang mga drug lords na nagdadala ng limpak-limpak, natural, limpak-limpak din na pera kay Digongyo nga lang. Nagdadala kay Digongyo. Pero nagpapapasok dito ng tuli-tulinadang shabu. Shabu na ipinapakalat to sa buong Pilipinas na kung saan napakaraming Pilipino ang nabibiktima. Para po maprotektahan niya, para hindi lumabas yung baho nito ni Michael Yang at ni Alan Lim na nagbibigay ho kay Digongyo ng bilyon-bilyon, milyon-milyon. Kinakailangan po niyang sirain ang buhay ng isang taong tumutupad lamang sa kanyang tungkulin tulad ho ni Police Colonel Eduardo Asierto. Ngayon, mismo po siya sumaksi na ho, nagsalita na ho na talagang dapat ho ay huwag maniwala sa katarantaduhan o panluloko ni Duterte. Siya na po mismo nagsalita dahil mismo itong colonel na to nakatuklaso ng mga baho na mayroon ho itong si Digongyo, kasabwat yung mga Chinong ito na isa din sa nagpahirap at nanloko, nagtraidor sa ating bansa. Ngayon, isa po sa dahilan kung bakit po siya nagsalita para po maprotektahan ho ni Digongyo itong si Alan Lim at saka si Michael Yang na natuklasan ho ng ating kapatid na si Colonel Eduardo Asierto. Nagpalabas ho ng mga usapin o ng bintang o gawa-gawang mga bintang itong si Duterte. Kasabwat po yung kanyang mga tauhan na kung saan ipinakalat ho ito sa media para po maging mas makatotohanan, para po kung ano man ang sasabihin ho nito ni Colonel Eduardo Asierto tungkol ho sa kanilang natuklasan, sa kanilang pagtatrabaho bilang isang matinong pulis. Ipinakalat po ni Duterte na di umano nag-i-smuggle daw ng AK-47 itong si Colonel Eduardo Asierto. At maliban po doon, ipinakalat din ho ni Duterte yung issue o bintang dito kay Colonel Eduardo Asierto na di umano siya ay nagbibigay ng sandamakmak na armas sa NPA na kung saan siya lang naman itong may kakayanan na magbigay nun. Di po ba? Sino po ba yung mas malapit kay Simpson? O kay Joma Simpson? Di po ba si Duterte? Kaya kung tutuusin ho, kung sino man sa kanila yung pwede at may kakayahang magbigay, nabanggit na nga ho natin dito yan na yung pera hong ninakaw ni Duterte na 13 trillion, ang iba ho doon, ibinahagi niya po sa NPA dahil nga po sa pakiusap ni Joma Sison na kung maaari masuportahan ni Duterte yung kanyang mga tauhan na mga NPA ng mga bagong armas. At syempre, kumiling din po si Simpson o si Joma Sison na bigyan ng pera, tulong pinansyal yung mga nasasakupan ni Joma Sison na mga NPA dito sa Pilipinas. Ginawa po ni Duterte na ibintang ho kay Police Colonel Eduardo Asierto yung pamimigay ng baril na wala naman po itong kakayahan. Tignan nyo kung gaano kalaki ang katarantaduhan at sapak dito sa ulo. Para lamang po maprotektahan si Michael Yang at si Alan Lim na puro mga drug lords na pinagkakapirahan ho ni Digongyo nung panahon niya. Isa pa po dito, gumawa po ng istorya itong si Duterte na ipinakalat sa media na di umano na protector daw ng drug syndicate itong si Colonel Eduardo Asierto. Para nga naman kung magsasalita siya laban ho dito sa dalawang ito, itong mga Chekwa na ito na natuklasan na mga drug lords ay hindi po maging kapanipaniwala. Tignan nyo mabilis ho. Dahil po sa hindi pa siya nahuhuli, dahil ang nahuhuli pa lamang ho doon at nang naitumba na, nailigpit na nila ay si Police Captain Lito Perote pa lamang ho. Para ho
bago man siya magsalita, katulad dito na nagsalita siya, hindi na po maging panipaniwala. Pero alam niyo po, may isip naman po ang mga Pilipino 'di ba? Sino po ba ang naging kasabwat ni Digongyo sa Parmali na isang Chino na pinili niyang maging economic advisor niya, na lumabas ho na trilyon-trilyon ho ang kanilang nanakaw. Isa pa po dito, idiniin ho ni Duterte na di umano na itong si Colonel Eduardo Acerto ang siyang utak sa pagpapadukot at pagpatay dito po doon po sa isang Koreanong ang apelyido noon kung di ako nagkakamali, Q. Siya po, sa kanya po ibinintang, sa kanya po in-address para lamang po lalo siyang masira. Tingnan niyo po ba kung anong nangyayari. Tapos, isa pa po sa nakakatawa dito, ibinintang po sa kanya na siya daw ang may hawak dito siya daw yung supervisor o commander, direct commander o supervisor nitong ni Police Superintendent Dumlao, maging ni SPO3 Santa Isabel, na kahit hindi po niya ito mga tauhan. Tingnan niyo po kung paano po siya nagmamadali na masira itong si Police Colonel Eduardo Acerto, na sa tagal po niyang nanilbihan bilang pulis, never po siya nagkaroon ng mga kasong ito na sinasabi po ni Digongyo, na doon lang ho to naglabasan nung nalaman na ho nitong ni Police Eduardo Acerto kung sino talaga yung utak at sino yung Chinese na nagpapapasok dito ng tuli-tuliladang shabu na may kaugnayan ho kay Paulo Duterte. Mga kababayan, katarantaduhan ho itong ginagawa ni Duterte. Wala po itong pinagkaiba sa nangyari po sa buhay ni Leila de Lima, na sa dami ng nasagasaan ni Leila de Lima ng mga drug lord na Chinese doon sa Bucor, talagang ginawan ho ni Duterte. Alam niyo po ba kung sino din ang sumira dito kay Leila de Lima? Itong dalawang Chino po na ito. Si Michael Yang at ito pong si Lim, o si Alan Lim. Ito pong si Alan Lim at itong si Michael Yang, napakarami po nitong kaibigan o kakonekta na mga drug lords na nandoon po sa Bucor, na humingi po sa kanila ng pabor na kung pwede makaganti sila kay Leila de Lima. Kaya po nung panahon po na si Duterte ay pangulo pa, ginamit po ni Michael Yang yung pagkakataon na siya po ang advisor nito ni Duterte, nagawan din po ng istorya itong si Leila de Lima sa kahit anong paraan para lamang po maipakulong din. Nang sa ganon, hindi maipagpatuloy ni Leila de Lima yung kanyang pag-atake sa mga nangyayari po dyan sa Bucor, na kung saan patuloy pa rin po yung kalakalan ng droga. Mga kababayan, sobrang kawawa po ng ating kababayan na ito. Ginagawa lamang po niya yung kanyang trabaho. Ginagawa lamang po niya yung kanyang tungkulin bilang pulis. Pero nagawa po siyang traidorin ng isang pangulo ng bansang ito. Imbis na kampihan niya itong isang magiting at matinong pulis na si Colonel Eduardo Acerto, ipinagpalit po niya si Acerto sa milyon-milyon. Pinaglingkuran ho ni Digongyo yung mga Chinong ito. Sinunod niya yung mga kagustuhan nila. Ipinagpalit niya ang isang magiting na pulis na gumagawa lamang sa kanyang tungkulin para sa bansang ito. Walang puso si Duterte, mga kababayan. Napakaitim po ng budhi. Mga kababayan, mag-isip po kayo. Sa tagal-tagal ho ni Police Colonel Eduardo Acerto, sa kanyang panunungkulan, never ho siya nasangkot sa mga katulad na sinasabi ni Digongyo. Yung pinalabas ho ni Digongyo yung mga ito, sinabi lang ho niya yung gamit yung kanyang kapangyarihan para ho mailigpit agad-agaran at para masira ho itong ating kaibigan, ating kapatid na gumaganap lamang sa kanyang tungkulin. Kaya kayo mga pulis, pag bumalik ho ito sa kanyang posisyon,
marami po sa inyo ang magiging Eduardo Acerto na ipagpapalito ng Pangulo para lamang sa mga Chinong ito. Buksan na ho ninyo ang inyong mga kaisipan, lalong-lalo na po sa mga tropa natin. Lalong-lalo na po dyan sa AFP. Huwag niyo pong galawin si Eduardo Acerto. Siguro naman alam niyo kung ano ang totoo at hindi. Buksan niyo po ang inyong mga kaisipan. Kabaro niyo po ito. Kanino kayo maniniwala sa kabaro niyo? Na gumaganap lamang. Sino ang papatayin ninyo? Yung kabaro ninyo na natuklasan ng mga drug lords, yung mga Chinong yon? O yung mga Chinong yon? Ha? Na sumisira sa kinabukasan ng ating mga kababayan sa bansang ito. Sige nga, magising kayo mga pulis, mga militar. Maaatim nyo ba na pumatay ng kapwa nyo Pilipino o kabaro ninyo para lamang matabunan yung kasalanan ni Michael Yang at nitong ni Alan Lim? Kaya nyo bang pumatay ng kapwa nyo Pilipino para lamang sa kapakanan ng dalawang Chinong ito na sumisira sa kinabukasan ng ating mga kapwa Pilipino? Buksan ninyo ang inyong mga kaisipan, mga kababayan kong kapulisan, mga kapatid kong mga kasundaluhan. Alam kong sumusunod lamang kayo sa superior ninyo, pero sana mas maging higit pa rin ang damdamin. Awa para sa mga kapwa nating Pilipino na nagiging biktima ni Digongyo. Alam niyo po, nakakaawa ho yung karanasan ho nitong ating kapatid. Ako galit ako sa mga korap na pulis. Pero pinag-aralan ko pong mabuti at sinearch ko po ang pagkatao nito. Siya po yung uri ng tao na talagang noon pa man ay tinutupad niya na ang kanyang tungkulin nang walang takot, alang-alang ho sa ating bansa. Isa pa po sa nabanggit po nitong ating kapatid na si Colonel Acerto, ito po ay tungkol sa pagpasok ho nila doon sa Dungoy Shabu Laboratory sa Davao City ho mismo, na kung saan baluarte po nito ni Duterte. Baluarte po niya na di umano inagaw daw ni Police Colonel Eduardo Acerto yung search warrant operation na naganap doon. Inagaw. Ano naman ngayon kung inagaw, kung successful naman? 'Di ba? Hinamon pa nga nito ni Colonel Acerto na ayon pa nga daw dito kay Duterte, gusto ni Duterte na sunugin agad. Ba't kaya? Sunugin agad? Hindi man lang iimbestigahan? Hindi man lang aalamin sinong may-ari? Hindi man lang ipi-fingerprint yung mga doon? Baka mayroong mga fingerprint doon na mayroong fingerprint doon si Paulo Duterte, si Alan Lim, si Michael Yang, o si Duterte ba mismo? At ayon pa nga po sa ating kapatid, gusto ni Duterte, pati yung mga pulis na involved doon na pumasok na may daladalang search warrant, gusto ho ni Duterte para wala nang mga etc. Pati yun ipapatumba ni Duterte sa mga tauhan niya. Ayon ho ito mismo kay Las Cañas na kanya pong tauhan na walang ibang ginawa noong panahon na yon kundi utusan niya para ho itumba yung mga taong gustong ipatumba ni Duterte. Mismo si Las Cañas na po ang nagsabi dito po kay Police Colonel Acerto, para po malaman ho yung katotohanan. 'Di ba? Bakit kaya gusto ni Duterte na sunugin? Siguro galit na galit itong si Duterte dito kay Police Colonel Eduardo Acerto dahil hindi niya sinunod yung gusto ni Duterte na sunugin. Hindi naman pwedeng ganun sunod. Kahit sinong pulis, tanungin mo anong motibo mo, ba't mo susunugin? Kaya nga sinearch yan para malaman yung anong mga nandiyan sa loob.
Hindi po ba ninyo na nagigets? Ha? Oh, tapos anong gusto ni Duterte? Bakit ganun? Pati itong ating mga kapulisan na pumasok doon, gusto niyang ipatumba sa mga Davao Dead Squad niya. 'Di ba? At saka nakakatawa dito, yung raid na nangyari dito sa nangyari ho ito dito sa Dungoy, Barangay Dungoy, Davao City. Ha? Akala ko ba magaling itong si Duterte? Paano nagkaroon ng Shabu Laboratory dyan? Ha? Akala ko ba ang hawak niya ang buong Davao na kahit sino dyan walang pwedeng magbenta. Wala ngang nagbebenta, meron namang pabrika ng shabu. 'Di ba? Di po ba kayo nagtataka sa mga kahayupan niya, mga kayabangan niya? Ha? Gusto niyang alisin yung droga daw sa buong Pilipinas. Aalisin niya, hindi nga niya kayang ubusin, hindi nga niya kayang alisin yung drug laboratory doon sa Davao City mismo. Naayon ho sa ating nakalap na impormasyon, yung sa Dungoy Shabu Laboratory doon sa Davao City, may nakarating ho sa atin na impormasyon na yun po pala ay mismong pagmamay-ari po ni Paulo Duterte. Na kung saan kasabwat dito si Michael Yang at maging si Alan Lim na kumikita po ng bilyones sa loob lamang ho ng isang buwan. Kaya po gusto agad ni Duterte na sunugin yung lugar na yon para po walang makuhang fingerprint. Para po wala silang matukoy kung sino-sino yung mga tauhan nila na nandoon. 'Di ba? Tingnan niyo po yung kahayupan. Tapos gusto po ni Duterte na ipaligpit yung mga pulis na nag-iimbestiga doon sa kanyang mga Davao Dead Squad. Na pinatotohanan naman po ni Las Cañas na isa sa mga tao niyang inuutusan noon para magpatumba ng mga kalaban nila sa politika at ng iba pa. Mga kababayan, bulag pa po ba kayo? Nagbibingi-bingihan pa po ba kayo? Sa mga nalalabas. So ngayon, Maharlika, paano mo papaliwanag to? Yung sayo, yung pulburon mo na sinasabi mong may video, nasaan? Ito, actual to. At saka may katotohanan dahil mismo ang nagsasalita dito, dating police colonel na pinapahanting ng amo mo dahil baka mabukong siya. Mabuking. Ano ba nangyayari sa dila ko? Ito yung totoo. Ito yung legit. Di ba? Patuloy yun natin mga minamahal kong mga kababayan. Dagdag pa ho sa kanyang sinabi, kung napapanood ho ninyo kanina yung kanyang testimonya, nalulungkot ho siya dahil inakala niya noon na dahil sa ibinigay niya po yung detalye ng kanyang intelligent report sa Senado, mapag-uusapan ho ito. Matutulungan siya na mailabas ho ang katotohanan. Ang nangyari ho dito sa ating kapatid, imbis na matulungan siya, katulad doon na nagaganap dyan sa Senado kapag mayroong mga usapin na dapat malaman kung ito may katotohanan, ay hindi po nangyari yun. Sa halip po, itinago po ng mga senator. O baka may mga senator dyan na unang nakatanggap doon sa kanyang intelligent report na itinago agad. Para hindi po mapag-usapan. At ang nangyari pa ho nito, dahil po si Bongo ay senator, syempre maraming mga senator doon na talagang kakampi ho ni Digongyo na tinago yung katotohanan, nangyari po, binaliktad ho. Nagkaroon po ng usapin sa Senado na di umano, ito daw si Police Colonel Eduardo Asierto, ang siya pang protector ng mga drug syndicate. Lumala. Di ba?
O para po hindi po kaduda-duda yung sinasabi niya, lumapit po siya mismo kay Bato de la Rosa nang siya pa po yung ano nun. Siya pa po yung chief of staff. Teka, chief of staff ay hindi pa pala ano si ano nun, hindi pa pala senator si Bongo nun, no? O pero may mga senator ho doon nakampi talaga kay ano, kay Digongyo na nagtago po sa ano na yon, sa intelligent report to nitong ating kapatid. O lumapit po siya kay dating Chief PNP Bato de la Rosa na hindi man lang tinubuan ng buhok kahit isa. O anong nangyari? Deadma. Siyempre ilululun. Hindi nga pinansin nung amo niya, siya pa. Di tinanggal siya sa pagka-chief of staff. O kaya tameme si Bato. O dun sa kabaro niya. O ngayon, humingi po siya ng tulong itong ating bayani, na si Police Colonel Eduardo Asierto dito po kay dating Aaron Aquino ng chief din po ito ng PIDEA at doon kay dating Colonel Oscar Albayalde. Wala din nangyari. Siyempre, kay Bato nga na chief of staff walang ginawa, sila pa. Lahat ito, under ito 'di ba? Ng Pangulo. Kaya lahat tameme, walang nagawa yung report niya. Kumbaga, nasayang lang ho yung kanyang pagbubuwis ng buhay. Nasayang lang po yung kanyang maayos na pagtatrabaho para po mailigtas ang bansang ito sa mga Chinong nagpapakalat ng tulit-tulinadang mga shabu na sumisira po sa buhay ng ating mga kababayan. So, wala na po siyang ibang naisip kundi lumapit po sa senior mga senior official ho ng Malacanang. Anong nangyari? Wala din. Imbis na tulungan siya, nako. Nalaman na lang niya isang araw na pinapahanap na pala siya para ipatumba. Nagka-leche-leche na. Kaya mga kababay, nakakalungkot to talaga yung buhay. Talagang dapat magawa ng movie itong kanyang buhay, sa totoo lang. Talagang, sa tingin ko, napakaganda kung gagawa ng istorya itong ano niya, sa buhay po ni Duterte, na kung saan magpapapatay ng isang magiting na kernel para lamang mapagtakpan yung kahayupan, kawalangyaan ng dalawang Chinong ito, ni Alan Lim at saka ni Michael Yang. Di po ba? Ngayon, ayon pa nga po kay Police Colonel Eduardo Asierto, nalulungkot po siya kasi balibad na binaliwala po ng Blue Ribbon Committee o Senate Committee yung report po niya, talagang nanghinayang ho siya dahil matagal na po niyang hinihingi na paboran siya ng Senado dahil gusto niya mailabas ho o mailathala, maipakita yung kanyang intelligent report may sa publiko, pero hindi po ginawa ng mga senator. Ang nakakalungkot pa po nito, mga minamahal kong mga kababayan, isa po sa senator na hinahangaan ko na parang kailangan ko pong batikusin ngayon. Lumapit po siya kay dating Senator Gordon. Sa kanyang paglapit, nabanggit niya ho doon na nag-oath siya o nagkaroon ng pangalawang hearing. Okay na. Nung pangatlo, kaya po siya hindi po siya naka-attend dahil po sa may nagbigay sa kanya agad ng tip na mayroon pong concern sa kanyang buhay na ang plano po nito ni Duterte pagkatapos ng Senate hearing ay ipapa-ambush itong si Police Colonel Asierto sa mga tauhan ho ni Duterte. Kaya po hindi na po siya nakarating sapagkat siyempre papaano niya mapagpapatuloy na mailahad ang mga dapat na malaman ng ating mga kababayan tungkol po sa kasinungalingan nitong ni Duterte kung mamamatay siya ng ganun-ganun na lamang. Ang nakakalungkot po nito, hindi po siya pinaglaban ni Senator Gordon Parang baliwala lang sa kanya Kumpleto naman yung binigay sa kanya, yung mga picture nito ni Michael Yang,
pati ni Alan Lim, na kung saan talagang detalyado ho na sa lahat ng lakad ho ni Duterte, ito pong dalawang ito ang ano niya, talagang kasama niya. Maliban ho dito kay Bongo, itong si Bongo, balalay lang naman ito. Tsaka lang naman ito nagkaroon ng ranggo dahil nga po sa na-impluwensyahan ho nito ni Duterte na tagahimod lang naman ho ito ng puwet niya. Ano po? Makikita nyo ho sa lahat ho ng kanilang mga biyahe, lagi hong nandoon si Michael Yang at saka si Alan Lim, na kung saan ito po yung mga tao na nagpahirap po at nanloko po sa ating bayan, na kung saan naging kasabwat ho ni Duterte sa Parmali, na kung saan mga expired ho na mga face mask, face shield o delayed na pagpapadala dito ng mga mga kagamitan, na kung saan nalagay ho sa alanganin, na sakripisyo po, nalagay ho sa isang di magandang sitwasyon yung ating mga health care na mga ho natin, worker. Tingnan nyo kung anong nangyayari, mga minamahal ko mga kababayan. Nakakalungkot. Senator Gordon, hinangaan ho kita. Pinagmamalaki kita dito sa programa kong ito. Tapos nalaman lamang ko kung tulongges ka din pala. Hayop ka rin pala. Nandun na pala kung pinaglaban mo yun, di sana walang Michael Yang na makakapanloko sa taong bayan sa pamamagitan ng Parmali. Walang bilyones na mananakaw itong si Digongyo. Kaya pala gustong-gusto ni Digongyo na si Michael Yang ang maging economic advisor, dahil talagang mautak pala ito, talagang magaling sa economic, sa panloloko nga lang. Biro mo ba naman, yung halagang piso, naging 10 piso. Dahil di umano, mahal ang di man ng tagay yung pala, ganun pa rin naman yung bigay. Wala namang pinagbago. Di po ba? Mga kababayan, kung pinaglaban po ni Gordon yung intelligent report na punong-puno po ng katotohanan at hindi siya natakot kay Duterte at pati yung mga senator noon. Sino ba yung mga senator ng panahon na yon? Mga hudas kayo. Hindi kasama yung mga napindot ko patuloy. Mga kababayan, napindot ko na naman. Ano ba yan? Likot naman ang kamay ko. Di ba? Mga kababayan, nakakalungkot at nakakapanghinayang na sa kagustuhan po ng ating kapatid na ito na mailigtas ang ating bansa dahil po sa kapabayaan ng isang senator o ng mga senator o ng mga chief of staff o mga general na mas nakakataas so dito kay Colonel Eduardo nakalimutan ko tuloy ang apelyido niya, nawala tuloy sa dila ko. Asyerto pala. Hindi magkakaganito po yung ating hindi magkakaganon yung sitwasyon natin noon ng panahon ni Digongyo. Hindi magkakaroon ng pagkakataon itong mga drug lords na ito na makagawa ng ganong mga diskarte para lamang po pahirapan ng ating bansa, para manakawan tayo ng 13 trillion. Mga kababayan, panahon na ho ito para magising tayong lahat. Ngayon, Dick Gordon, makinig ka. Simula ngayon, kalaban na kita. Simula ngayon, ako ang pinakamabagsik na makakalaban mo, kaya huwag ka na magtangkang bumalik pang hayop ka. Nasa sayo na nga, nasa kamay mo na yung pag-asa ng taong bayan. Pero dahil sa kaduwagan mo, kahayupan mo, katangahan mo, ayun, nagkaleche-leche. Parang binigyan mo ng pagkakataon na makagawa ng kahayupang kademonyuhan yung mga Chinong ito. Kaya kasalanan mo yan, Gordon.
Ha? Kasalanan mo yan. Para kang nakiisa sa layunin ni Duterte noong mga panahon na yon. Di mo, namayagpag sila. Ha? Namayagpag. Wala na, tapos na eh. Di ba? Kaya mga kababayan, sana ho kung sino hong nakakakilala dito at may contact ko dito kay Colonel Eduardo Asierto, pakisabi ho, baka pwede ma-interview natin siya. At kung nanonood siya ngayon, pwede mo kong i-message kapatid dito po sa aking messenger o sa aking Facebook para po baka may mas malalalim pa po na usapin na dapat malaman ng ating mga kababayan para ho mapag-usapan natin dito. Aabangan ko po yan. Sana ho doon sa mga nakakakilala ho para ho mas mabigyan pa po natin ng diin yung mga katotohanan na kanya pong ilalahad. Muli po, tulad ng sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.